Jowa ni Paulo, pinagkamalang buntis. Medyo halata ang puso ni Kim Chiu sa green satin dress na suot niya kaya posibleng marami ang nanibago na parang may bump siya dahil isa nga naman ang It's Showtime host sa mga artistang sobrang slim at flat naman talaga ang tiyan. Kaya hayon, dahil doon, may mga nagtatanong at nagku-question kung buntis ba si Kim Chiu. Nakakaloka. Pero nakakaaliw ang mga comment ng netizens dahil parang marami pa ang natuwa kung sakaling nga at buntis daw si Kim. Siyempre, in-assume na rin nila na kung preggy man si Kim. Si Paulo Avellino ang ama. Personally, tingin namin ay hindi buntis si Kim. Baka nakunan lang siya ng picture sa hindi magandang angle or baka tulad ng comment ng ilang netizens sa threads na, busog lang. May nag-comment din na normal naman sa babae na minsan ay halata ang puson. May nagsabi rin na, that's normal. She has uterus and the rest of the reproductive organs. She's a woman, a biological female. Hindi nakapag-girdle, nakalimutan. Mabuti nga kung buntis na para may anak na siya. Normal lang yun kasi girl siya, magtaka kayo kung si Vice ang magbuntis. Nako, ang iba talaga kung makakomment. Pero for sure, lilinawin naman ni Kim ang intrigang ito, ha? Samantala, viral ngayon ang vlog ni Kim Chiu na lumabas noong February 2024 kung saan nagpakonsulta siya sa isang feng shui expert sa Binondo, Manila. Para kasing nagkatotoo ang babala ng feng shui expert na si Johnson Chua na mag-ingat si Kim sa magnanakaw sa kanya ng pera, pati sa trust issue. Kasi may ilan tayong things na kailangang ingatan, say ni Johnson. Ano yun? Curious na tanong ni Kim. Bamanat naman ang ate niya na si Lakam Chu na kasama niya sa nasabing vlog. Ay nakakakaba. Ayaw ko naman yan. Heto na naman, banat ni Lakam. Alam mo nagiging totoo yan. Yung mga sinasabi ni Johnson. Ano ang mga iingatan? Tanong naman ni Kim na pinanganak sa Year of the Horse. Number 1 talaga na iingatan ng horse is that mayroon kasing robbery star ang Year of the Horse, sagot ni Johnson. Paliwanag pa niya, ang problema kasi, when you talk about robbery, hindi lang naman pera ang ninanakaw, pwede ang trust, yung mga ganong klase. Muling nagtanong si Kim, anong tiwala ang mananakaw sa akin? Tapos also mga traitors and backfighters, you also need to be careful din. Mga user, may mga ganoon siya, muling pagsagot ng feng shui expert. Sinabihan pa si Kim ni Johnson na mag-ingat. Shocks, magkakaroon pala ako this year ng trust issues, reaksyon ni Kim. After nga ng 1 year ay natuklasan ni Kim na may kinalaman si Lakam sa pagkawala ng malaking halaga ng pera sa kanyang negosyo. Umabot nga ito sa pagsampa ni Kim ng qualified theft complaint sa kanyang ate.